Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo ang aking pag-apply kay PitaCash. PitaCash, online loan app na madadownload po sa Google Play Store. And meron po siyang SEC registration number. Kahit sino pwede po itong i-copy at i-paste sa SECcheck website, check with SEC website. And sinilip ko nga po siya doon. Ang kanyang company name is Finance Technologies Incorporated. SEC number, date registered February 22, 2019, etc. Ang kanilang address. So, pagka-download mo kay PitaCash, pagka-download ko pala, diretso ako sa kanyang app at ito ang bumungad sa akin, ang kanyang malabong PitaCash logo. And no comment. Meron pa siyang referral code. Hindi ako familiar kay PitaCash guys. So, diretso na tayo. Huwag na natin sayangin ang oras nyo guys, okay? Dito, pag-isipan mabuti guys kung anong cellphone number ang gagamitin mo sa online lending app na to o kahit sa online lending app para sa mga baguhan at inosente pa po sa mga online lending app or OLAS. Again, paalala ko, hindi po ako magsasawang magpapaalala sa mga hindi pa po familiar sa mga online lending apps, sa mga ola-ola, na wag nyo pong gagamitin sa mga online lending apps ang mga registered cellphone number and email address nyo po sa mga e-wallets like GCash, Paymaya, etc. Digital banks, online shopping platforms, dahil mga ano po yan, mga sensitive information po yan ha. I-separate nyo po yung mga gagamitin yung cellphone number at email address at mga pag-apply po sa mga online lending apps. Ang advice po na ito ay para po sa mga hindi pa po masyadong familiar sa mga pag-apply sa mga online lending apps, dahil hindi po lahat ng online lending apps ay masasabing legit guys. Marami pa rin po sa kanila ang parang hindi pagtulong ang kanilang layunin kundi pagsasamantala sa kanilang sariling kababayan. So, let's continue guys. Enter na yung cellphone number na gusto mong gamitin and wait ka na po sa OTP. Meron pa dito, check your internet connection. Enter na yung OTP guys and create new PIN daw guys, 6 na PIN. And confirm mo na yung PIN mo and then mabuhay dear client, please select the loan amount below. I want to get, so mag-select ka daw guys. So, hanggang 25,000 daw yung pwede niyang ipautang. So, syempre dahil bago lang tayo sa pag-apply, dito muna tayo sa pinakamababa. Ano ba yung in-applyan ko? Ang gulo mo, Ria. So, dito lang po yata ako sa 1K or 2K. Pasensya na po guys ha. Again guys, mauulit ko lang na pag ako po ay sinisipag silipin ang mga online lending app sa Google Play Store is hindi lang po isa, dalawa ang ina-applyan ko po. Sinasampantala ko po yung free time ko para isahan lang po. Kasi lahat naman tayo guys is busy, meron tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay-buhay. To apply for the first loan, you should fill in your details. 10 minutes once and for all future loans. Ano daw? 10 minutes once and for all future loans. Your personal, whatever, di ba? Your personal data is protected. What are we asking about? ID information, personal information, reference information, work information. Let's go! Dito na tayo sa personal information at parang lagi tong si PitaCash guys, Kasi may mga screenshot ako dito guys na check your internet connection, tapos ino-off ko yung wifi ko. Baka naman sa internet ko ang problema, hindi kay PitaCash. So, dito na tayo mag-fill up guys. Ako pala. First name, middle name. Ito yung mga kailangang fill upan guys. Ganun pala yun. First name, middle name. Option naman po kung option po yung middle name. Last name, gender, date of birth, marital status, educational level. Yan. Fill up mo lang yun guys hanggang sa educational level and then post. We're doing some quick maintenance work right now. We'll be back up and running soon. Please check back later. Retry. Tingnan natin guys kung ano mangyari. So, retry daw guys. Pero nakapag-continue naman ako dito. Pili ka na ng ID guys. Itong ID na tinatanggap niya guys. Passport, driver's license, social, security system, UMID, PIN, PhilHealth ID, PhilSys ID, National ID. Yes, yun lang guys yung ID na tinatanggap niya. Passport, driver's license, social, security system, UMID, PIN, PhilHealth, PhilSys ID. Yan lang po yung ID na tinatanggap niya. So, wala siyang postal. Diba? Wala siyang postal. Gladly naman na meron akong isang nakalusot na ID dito guys, TIN ID, meron akong TIN ID. So, in-enter ko na yung details ng TIN ID ko guys. And then, allow PitaCash to take pictures and record video. Then, picturean na raw yung ID. So, pinicturean na nga ID photo. Ayun na nga guys, picturean mo yung ID mo. And then, dito na tayo sa address, province, city or municipality, barangay, address type. Yan, address type, owner. Yan nga, talagang may problema sa, hindi ko alam guys kung sa internet ko o kay PitaCash app. Kasi meron na naman akong screenshot ng on-off na on-off ko yung wifi ko. Reference information, contact number 1. Help us verify your application. Provide a relative, friends,
phone number to increase your approval. So, nasa sa inyo yan guys ha. Kayo na bahala dumiskarte pagdating sa mga reference information. Meron siya dito, live together. Pwede mo i-check box yon. Ilang reference ba yung hinihingi niya? Laman lang siyang nakalagay kasi na ano. So guys, dalawa lang yung hinihingi niyang reference information. Main source of income yan. Main source of income, self-employed, business owner, employed, unemployed. Then, business industry, company name. So sinasabi ko sa inyo guys, hindi naman talaga kailangan company guys. Yung pangalan ng tindahan nyo, pwede po yan. Kahit saan tinatanggap po yan, pangalan ng tindahan nyo. Hindi naman talaga kailangan pangalan ng kumpanya. Tapos, company address. Syempre kung pareho yung address ng tindahan mo at sa bahay mo, enter mo pa rin guys yung address. Company phone number. How often do you usually have income? I have irregular income. I have irregular income. Bakit irregular income yung nilagay ko dun? Ito yung sinasabi ko na pagtamad ka magbasa. Ang basa ko dun dati regular income. I have regular income, hindi irregular. Ibig sabihin irregular, wala kang stable income, di ba? Ito na, business permit. Optional lang naman guys dito. Pwede kang mag-upload ng business permit. Sa ano kasi to guys, sa business. Business kasi yung option ko. So pinalitan ko dito guys yung ko yata, work information ko. Ginawa kong from business owner, ginawa ko pong self-employed. So pag self-employed na siya guys, wala na yung dito, yung kailangan mong mag-upload ng business permit. Sa self-employed, ito na lang ang i-fill upan mo. Main source of income, employment industry, what do you do? How often do you usually have income? Your monthly income, your household monthly income. Ibig sabihin ng household guys, kabuuan ng mga kita sa loob ng bahay, kung ilan kayong kumikita sa bahay, magkano total nun, yun ang pagkakaintindi ko doon. And then, na-approve ba ako? Repayment date. Bakit may long term? Hindi ko naman alam guys kung na-approve ako dito. Wait lang guys parang na-approve ako guys eh. Ang alam ko, rejected ako dito. Long term. Repayment date. Kasi may repayment date na ako guys Take a loan. Parang na-approve na yata ako dito. Loan purpose. Select your loan purpose. Describe your purpose in a few words please. Do you have any outstanding loan? Siyempre no. Disbursement channel. Hindi muna ako nagbigay ng dito guys. Disbursement channel. Sinilip ko yung kanyang ratings guys at napakarami rin niyang 1-star rating. Add bank account. Nagbigay ba ako ng bank account? Hala, parang nagbigay ako Yes guys, nagbigay ako ng bank account. Oh my god. Nagbigay nga ako this number is already used. Enter another account number. Yung bank down, napakarami kong sinubukang bank na ibigay dito guys. Pero yun lagi ang answer nyo. This number is already used. Enter another account number. Imposible na to guys. Kasi itong si Bank, wala naman akong pinagbigyan nito Ibig sabihin, may problema si Pita Cash App. Ang nangyari tuloy guys, dalawa na yung bank ko dito. And hindi ko na po siya ma-delete. Pag nakapagbigay ka na po ng withdrawal account, hindi mo na siya ma-delete guys. Naghahanap ako ng way para ma-delete kasi dalawa na yung naka-save na bank account dito. Dahil may problema yung si Pita Cash App. Kaya nagka-doble-doble guys yung pag-enter ko ng bank. And then selfie guys, selfie. Nag-selfie pa ako guys. Let's see. Credit Information Corporation, meron pa siyang ganito nag-pop up guys na CIC daw siya. Submitting entity. Application received, will check it in the morning. And then check your internet connection. Ano nangyari? Di ba ako na-approve dun? Kasi guys, pagkatapos kong applyan tong mga apps na to guys is nilalagay ko na po sila sa freeze. Hindi ko po sila ina-uninstall guys kasi nag-update po yung mga app na yan So pag ina-install mo kasi sila, yung lang naman guys kasi gusto ko rin silang maobserbahan. So halimbawa disapprove ako or meron akong approve amount na hindi kaaya-aya yung kanilang binibigay na interest rates, hinahayaan ko lang sila guys, nilalagay ko po sila sa freeze or hidden or lock folder kasi hindi po yan magra-running in the background pag nakalagay po sila doon. So instead na i-uninstall ko sila, nilalock folder ko na lang po sila or fini-freeze kasi nag-update po yung mga yan, malay nyo baguhin nila yung mga interest rates na binibigay nila. So ito lang naman yung reply niya sa akin guys, hindi ko pa binabalikan tong app na to guys. We don't review application at night. At night, this helps us avoid mistakes and give more accurate decisions in the morning. So, let's see guys So, dahil hindi ko naman po in-install si Pita Cash App, sinilip ko po ulit siya at dito ko nalaman na ito ang sagot po niya sa aking application. You are allowed to apply to a loan at 1:57 AM on August 20, 2025. And contact partners. Ito daw mga contact partners niya guys. Sabi niya, you can also contact our partners to try to take a loan from them. Kasyalo, Manikat, Big Loan, Kibiku, Honey Loan, Finbro. Yan, mga daw nila, partners. Partners, kaya magkakamukha sila.
So, yeah, partners sila. Kaya minsan puro copy-paste na lang yung mga app nila eh. So guys, hanggang dito na lang. Naipakita ko na po sa inyo paano mag-apply kay PitaCash online loan app na madadownload po sa Google Play Store. So again guys, ingat-ingat po sa mga online lending apps, ingat-ingat po sa pagsasubmit ng mga personal information. Higit po sa lahat, huwag niyo pong gagamitin yung mga cellphone number and email address na ginagamit niyo po sa mga e-wallet, digital banks, online shopping platforms para po secured po kayo. Okay po? Iwas spam messages and iwas hack po, iwas scam na rin. So hanggang dito na lang guys, masyado na pong mahaba itong video na to. See you on my next videos. I hope na may naitulong kahit pa paano itong video na to para sa mga inosente pa po sa mga online lending apps. So, yun lang po. See you on my next videos. Thanks for watching.